Ay, hello mga Cadaver Cats. Kumusta na kaya ang ating panawagan na maibaba ang presyo ng ating mga bilihin? Nakakarating kaya at nakakarinig ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos? Sir, kailan mo pa marinig ang daing at hiling ng sambayanang Pilipino na matikman man lang namin ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa iyong mga palad at sa iyong mga pamumuno ng ating pamahalaan? Kami po isang bayan ng Pilipino, simpleng opinyon, simpleng kahilingan, at bilang isang butante ng ating lipunan, karapatan namin humiling at lumapit sa inyo bilang kayo ang aming pangalawang magulang. Mahal na Pangulo, sampo ng iyong mga kabinete, dingin niyo po sana ang aming kahilingan na kahit man lang sa isang buwan lamang maibaba ang presyo ng mga bilihin nang matikman lang namin ang aming kunting kaginhawaan sa buhay. Bilang isang family driver po, at dito ko rin po kinukuha ang pagbibigay ko ng tulong sa ating mga kapwa ang mahihirap na ngayon sobrang hirap na sa buhay. Kaya pinaghati-hati ko na lang po ang aking sweldo. Kung may matira ay akin, kung wala, wala na ako. Mahalaga mayroon sila. Mahalaga makatulong tayo ng tuloy-tuloy sa ating mga kababayan na sobrang hirap sa buhay. Kaya mahal na Pangulo, ako nananawagan sa inyo, kaming lahat, kailangan po namin sana ang inyong suporta. Bilang kami sa bayan ng Pilipino, kumakain maghapon sa araw-araw. Sa araw-araw na mayroon pa pangailangan ang aming pamilya. Kahit ano pong kayod namin, halos wala na po talagang kami matitira sa aming sweldo pagdating ng sweldo. Dahil bago pa man ang sweldo namin, mahal mga President, inuutangan namin. At kaya na kailangan din naman namin bayaran yung pagdating ng sweldo. Dahil ang isang mahirap din naman ang nagtitinda at aming inutangan. Ano pa ba ang kailangan may balikponan kapag hindi kami makabayad sa aming mga utang? Kaya talagang napakahirap ang buhay sa panahon mo, Mr. President. Kahit anong pong kayod ni Juan, halos talaga kapos talaga ang buhay. Mas inuuna pa niyo napansin ang kaguluhan kaysa mga taong naghihirap ng sambayan ng Pilipino. Mas inuuna pa ninyong bigyan ng pansin at halaga ang China, na hindi natin alam na tayo pinaikot-ikot lang ng China para ang ating isip at ang ating direksyon ay mapupunta lang sa kanila. Hindi natin alam na may mga background pag ibang ginagawa para makapasok sila at hindi nila mapansin. Hindi mapansin ng gobyerno na mayroong mga pumapasok nito na wala na, hindi na mga illegal. Kasi nakapokus na lang kayo sa isang bagay.
Sana bigyan niyo ng pansin ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Isang tabi lang muna yung kaguluhan ng China. Ano ba, history na lang, history na yan. Ano bang makakain natin dyan? Ano bang makakain ng mga mahirap nating kababayan dyan sa istorya na yan? Binuto ka ng sambayan ng Pilipino at ikaw naupo sa Malacanang. At kaya ikaw tumakbo bilang presidente para ikaw tumulong sa mga mahihirap. Pero anong ginawa natin ngayon, mahal na Pangulo? Mas inuuna po ng priority, mas priority mo pa ang ang gimmick ng China para maligaw ang gobyerno ng Pilipinas. Wala talaga kami. Maraming nagsasabi, Mr. President, na walang nakita sa inyong pagbabago mula nung naupo kayo. Kagagaling lang natin sa pandemic, sumalubong sa bayan ng Pilipino ang mga mataas na bilihin. Ang presyo ng bigas, presyo ng lahat. Pero mababa ang bili ng mga negosyante sa mga kalakal ng ating mga magsasaka. Kung may puso ka at may damdamin ka, hindi mo kayang tiisin na mayroong naghihirap na Pilipino na dumadaing sa inyo. Gasino na po yung magsalita kayo. Sasabihin lang niyo gano'n na ibaba niyo ang presyo ng mga bilihin. Ibaba niyo ang presyo ng bigas at mga dilata. Dahil yan lang ang kaya ng sambayan ng Pilipino. Kahit man lang sa loob ng isang buwan. Mapakinggan ka yan, Mr. President. Pangulo ka ng bansa. Ba't hindi mo gawin at subukan? Baka sakali matutuwa pa kami lahat sa iyo at tataas ang ratings mo. Pansinin din natin ang mga illegal na gawain ng ilan sa ating mga kababayan, no? Katulad lang sa mga airport, immigration. Silipin din natin yan. Silipin din ninyo, Mr. President. Kasi marami mga dumadaing din natin mga bayani natin, mga OFWs, na kapag umuwi daw sila, sa pagpasok pa lang nila, marami nang hinahanap na papel. Pagbalik naman nila, ganun din. Bakit ba natin pahirapan ang kapwa natin Pilipino na silang bayani ng bayan? Maging sinseridad ka, Mr. President, sa iyong panungkulan. Gawin mong isang mapayapa at maunlad ang sambayan ng Pilipino. Bigyan mo ng priority ang mga mahihirap dahil mahihirap kami. Yung mayaman na bigyan mo ng priority, mayaman na yan eh. At marami nang gumagawa yan para sa kanila. Dahil maraming mga trabaho yan. Kami, sariling kayod. Pag hindi kami kumayod, hindi kami makakain.
at magugutom ang aming pamilya. Ganoon na po kasimple ang aming hiling, Mr. President. Bilang sambayan ng Pilipino, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, may sariling mga opinion. Yan po ang maging opinion ko, Mr. President. Ibaba mo ang presyo ng mga bilihin. Napakataas na po ang mga bilihin. Napakahirap na po para sa aming mga mahirap. Hindi na po sapat ang mga kinikita para buhayin ang may anak, 3 anak, 4 ang anak. Ultimo nga, sa isang anak lang nahihirapan na isusolve at maitawid sa araw-araw na pangailangan. Kung may baba mo lang ang presyo ng bigas, Mr. President, mga bilihin sa loob ng isang buwan, sobrang saya na namin mga mahirap. Naramdaman na namin, nandyan ka. Hindi ninyo kami pinabayaan. Nandyan ka sa oras naming pangailangan. Tungkol naman doon sa sinasabi nila, sa mga narinig namin sa Facebook, nakikita namin sa Facebook, na tuloy-tuloy ang pagbibigay niya ng ayuda sa mga mahihirap. Nasaan? Nasaan lugar yan? Bakit kayo mismo at ang mga gabinete mo mismo ang nagbibigay, hindi dumadaan sa mayor? Para malaman ng lahat ng sambayan ng Pilipino na totoo nga mayroon kayong ayuda na binibigay sa mga mahihirap. Siguro yung mga binibigyan nila ng mga gabinete mo, pili lang kung sino lang yung idol sila at sino lang yung malapit sa kanila at malapit sa mga pinsan nila, malapit sa mga kaibigan nila. Baka yun lang. Pinipili lang siguro ang mga binibigyan. Kasi hindi naman nakakarating sa kalahatan eh. Maniwala kami na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng mga ayuda sa mga mahihirap kung dumating sa mga kanya-kanyang bayan. Kung dumating sa mga mayor kapitan. Pero wala kami nabalitaan kahit saan. Isa pa yun nga, yung binabagit ko na yung immigration na nagpapahirap daw pag umuwi ang ating mga bayaning OFWs. Lalo na yung mga mga veterano nating mga kababayan. Hiningihan pa daw ng mga lagay. Yan, bumalik na naman ang lagay ngayon sa immigration. Dati panahon ng ating mahal na Pangulong Duterte, wala na yan. Ngayon, nasa pagbalikan na naman dahil wala kayong ngipin. Ang ngipin nyo, ginagamit nyo para makipagdigma sa China.
hindi nyo ginagamit sa sarili nating bansa. Ang tapang nyo, hindi nyo ginagamit sa sarili nating bansa. Dito pa lang, marami nang matatapang dito eh. Marami ka ng kalaban dito, hindi mo na kailangan harapin ang China. Dito pa lang nga sa atin, hirap ka na labanan ang mga matatapang dito. Unahin mo muna ang ating bansa. Nalabanan ang mga korupsyon, labanan ang mga tiwali sa ating pamahalaan bago mo harapin ang China. Dahil alam naman ng bayan ng Pilipino kapag nagkaroon ng gira, nauna na kayo sa ibang bansa. Nauna na kayong lumipad. Parang ginagawa nyo lang kaming sangkalan sa tapang mo laban sa China. Kaming sa bayan ng Pilipino ang ginagamit mo para kami mauunang mawala. Kayo na sa ibang bansa na kayo. Tsak yan. Ay, sus. Alam na ng mga Pilipino yan na. Sigurado. Magkagulo ang Pilipinas, kayo na sa ibang bansa na. Hindi ganun dapat ang maging presidente. Ang dapat maging presidente ng Pilipinas, damay-damay. Mamatay ka sa gutom, okay. Mamatay ka sa bala, okay. Ganun dapat ang maging pinuno ng bayan. Nawala nga si Dilawan, mayroon namang sipulahan, pumalit. Nantiting. Gumanda ng ang panahon natin ng panahon ni Presidente Digong, ni Tatay Digong. Binalik mo na naman sa umpisa. Dapat pinagpatuloy mo na lang yung kapanahonan kung ano ang ginagawang kabutihan ng ating mahal na Pangulong Duterte. Binago mo. Dahil gusto mo magkaroon ka na naman sariling istorya. Wala ka namang nagawa sa sarili mong istorya. Yun nga lang ha. Alam ng sabay ng Pilipino, yun nga lang. Ha? Pagpasok pa lang pag-upo mo pa lang, na alam naman natin, nagagaling lang natin sa pandemic. Biglang nagtaasan ang presyo ng mga bilihin. Ano ka ba? Doon pa lang nakita na ng sabay ng Pilipino na hindi ka nag-iisip sa bayan, nag-iisip ka sa sarili mo. Silipin mo ang mga membro mo. Na gumagawa ng mga tiwali, gawain sa inyong pamalakad, sa inyong pamalaan. Huwag magkumpanti. Ipagkatiwala mo sa taong mapagkatiwalaan, huwag sa mga korupsyon mong mga kasamahan. Kawawa na mga tao, kawawa na. Ito lang po ay sarili kong pananaw bilang isang mamamayan ng Pilipinas at sariling opinion bilang isa sa mga naipiktuhan sa mga paghihirap sa taas ng mga bilihin. Umaaray po talaga ako. Dahil ako isang Pilipino, umaaray talaga ako sa presyo ngayon. Dahil wala na akong natitirang sweldo ko pagdating sa sweldo.
Pero ang mahalaga sa akin, nakapagbigay pa ko ng pamahagi, kahit man lang kunting tulong sa ating mga mahihirap na kababayan. Nagawa ko pang mag-share sa sweldo ko. Kahit kapiraso ang sweldo ko, naigawa ko pang mag-share sa kinikita ko. Yun nga lang, hindi madalas. Dahil nga, kapos din ako talaga. Pero maski pa paano, maski madalang yung pagbablog ko, pagbibigay ko ng tulong sa mga mahirap na kababayan, may puso ako, may plano ako, na yan ang wish kong makatulong. Hindi nga lang tuloy-tuloy dahil wala nga, driver lang ako. Pero kayo ang humawak ng Pilipinas. Bakit hindi nyo magawang tulungan kaming lahat? Ang daming naghihirap sa ibang bansa, nagpapahirap para lang mabuhay ang kanilang pamilya dahil wala sila dito sa Pilipinas. Gutom din sila dito eh. Gutom na gutom sila dito sa Pilipinas. Kaya sila lumangyaw at lumipad sa ibang bansa. May ibang sinusyurte, may ibang hindi sinusyurte. Umuwing patay. May nabibitay. Dahil lang sa mga kapabayaan ng namumuno sa ating lipunan. Hindi ba kayo naawa sa aming lahat? Binuto namin kayo, inupo namin kayo, pagkatapos, nakalimutan nyo na? Hindi naman kailangan namin yung ikayo mismo ang magbibigay eh. Ang kailangan lang namin, may announce ka, nabigyan ayuda ang mga Pilipinong mahihirap. Ibaba ang presyo para maabot kaya ng mga mahihirap. Pero wala ka, bingi ka. Tigas ang puso mo. Wala kang pakiramdam. Malakas lang pakiramdam mo nung nangungumpanya ka pa. Pero nakaupo na kayong lahat. Wala na, nakalimutan nyo na ang mga mahirap na silang naglukluk sa inyo. Kaya tayong mga mahirap, magdasal lang tayo. Lakasan lang loob mo, lakasan loob natin. Mahalaga, ipakita natin sa kanila na tayo kahit nahirapan tayo, hindi tayo nagnakaw, hindi tayo gumawa ng masama, nalabag sa batas, nabuhay tayo, kahit unti-unti na tayong pinapatay, pinilit pa rin natin mabuhay, paalang-alang sa ating mga mahal sa buhay, sa pamilya. Kumayo tayo at huwag tayo umasa sa gobyernong ito. Mahalaga, huwag lang tayong gumawa ng mali at maging kasalanan pa natin sa lipunan. Dahil kung gumawa tayo ng mali, ang ginawaan din natin, kapwa rin natin mahihirap. Masakit din yan. Kaya kahit gutom na tayo, sige lang. Manghingi lang tayo, manghingi sa mga kapitbahay o sino mang. Marami namang tutulong. Mayroon naman sigurong may nakakain naman siguro sa 6 beses sa isang araw. Di yung 3 beses yung ibibigay sa inyo. Mayroon naman siguro labis-labis. Hindi naman siguro tayo pabayaan ng Panginoon na maski pa paano may tutulong sa atin. Mahalaga, huwag tayong umasa sa gobyernong ito. Wala tayong maasahan. 2 taon na, parang walang inasahang pagbabago. Lugmok pa tayo lalo dahil sa pagtaas ng presyo, pag-upo pa lang niya. Tinaas na nila ang presyo ng mga bilihin. Ang daming nahuhuling bigas ng mga illegal. Pero nasaan ngayon?
Nasaan ngayon ang bigas na nahuhuli nila? Nakalimutan na ng madla yun. At alam na natin kung ano na nangyari doon. Alam na natin yun. Hindi na kailangan i-memorize pa yun. Alam na natin yun kung anong nangyayari doon. Hindi natin masasabi kung may mga pukus-pukus na yun. Pero alam na natin yan. May mga pukus-pukus na mangyayari sa ganun yung mga bagay na yan. Dahil kung walang pukus-pukus, noon pa lang, minahal na tayo. Noon pa lang, naramdaman na natin ang pagmamahal ng Pangulo. Wala eh. Noon, pag-upo pa lang, wala tayong naramdaman na pagmamahal eh. Kasi sumalubong agad ang presyo ng bigas eh. Mga presyo ng bilihin. Ang nakakainis pa, binibili na ng mga negosyante yung mura, yung mga galing sa ating mga mahal na magsasaka. Binibili yung mga produkto nilang mura. Tapos ibininta sa atin, mahal na. Yun ang masakit eh. Kung baga nilaloko mo yung kapwa mo eh. Palibasa kasi wala silang pakiramdam kasi mayaman sila. Katulad ni Bongbong. Katulad ng mga iba dyan. Lahat sa kanila, katulad nila. Kaya hindi na nila naramdaman yung paghihirap ng masang Pilipino. Dahil bulag na sila. Napiringan na sila ng blue na pera. Hindi na nila makita ang lupa. Kasi pera yung nakapiring sa kanilang mga mata. Dahil bulag na sila sa katotohanan. Bulag na sila sa kahilingan ng kapwa nating mahirap. Bulag na sila para magmahal sa bayan. Wala ka na talaga. Traffic, nandiyan pa rin. Walang nabawasan. Tapos ngayon yung mga kalsada, katulad dito sa may Ortigas, dito sa may Meralco Avenue, nakatingga. Walang ginagawa. Dapat binuksan mo muna nila yan para madaanan ng sasakyan, para hindi masyadong matraffic. Wala, nakatingga kayo, umiikot yung mga jeep na puputang Tanay, galing Tanay, paputang Cruising, lahat ng sasakyan, umiikot. Kaya doon nagkabulbuhol dahil sinirado yung Meralco Avenue na tagusan ng Cebu Boulevard eh. Dahil gagawin. Wala namang gumagawa. Siguro kung panahon pa niya yan. Kay Tatay Digong yan eh. Nawala na siya sa term, tapos na yung term niya, naiwan kay Marcos. Ngayon, nakatiwangwang. Walang gumagawa. Baka may iba na naman dyan. May pukus-pukus na naman yan, kaya natigil ang gawa yan. Alam natin, may mga pukus-pukus na naman yan. Oh, magtataas na naman ang presyo dyan. Ay, kung tataasan ang presyo dyan, mula sa kasunduan, tapos biglang mataas na yun sa iba ng pinuno ng iba na presidente, iba ng pangulo, kaya baguhin nila ang pagtaas dyan. Ay, malamang yan. Salamang. Ilang taon yan bago magawa yan. Kasi kung walang pukus-pukus yan, naumpisahan na yan. Ngayon wala, tiwangwang. Harang lang ang mayroon. Wala makitang tao. Talaga. May mga pukus-pukus na naman niya, hindi pa natatapos na pukus-pukus, kaya ganoon niya nakatiwangwang. Pero kung kay panahon pa ni Tatay Digong yan, tapos na yan. Baka malayo na ang yan, malayo na yung naumpisahan yan. Talaga. Terrible. Sa daming naghihirap ng mga masang Pilipino, sa daming naghihirap ng mga tao, may mga anak, may mga 3 anak, 2 anak. Ang sinesweldo, 800, 700 isang araw, lalo na yung mga kabateran din, mga construction worker. Pag walang materialis, walang pasok.
no work, no pay pa. Paano na kaya ang maging buhay nila? Tapos may 3 anak pa, 4 na anak. Grabe, pero hindi nakikita ng presidente yan. Hindi nakikita ng pangulo yan. Ay, mga... Grabing hirap sa buhay. Kaya pagdating ng sweldo, wala ka nang titira sweldo. Kapos ka talaga. Kapos ka talaga sa yung araw mo ngayon na 8,800 sa araw. Kapos ka. Kaya ating panawagan ko talaga sa mahalang Pangulong Marcos, no? Ibaba mo ang presyo kahit man lang sa loob ng 1 buwan. Matikman man lang namin ang ginawa, maski pa paano. O sige po, hanggang dito na lang po ang ang kahilingan natin. Sa ating pamahalaan na hindi ko alam kung narinig tayo o napansin na tayo. Pero hayaan nyo. Humiling tayo ng tama. Baka sakali mapansin tayo. Huwag lang tayo magsalita ng hindi masama. Masama. Huwag lang tayo magsalita ng masama. Basta humiling lang tayo. O sige mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat. At sana patuloy nyo akong subaybayan sa mga vlog ko. Ayan nyo, balang araw, maka-sortehin tayo sa YouTube. Kung makasweldo ako sa YouTube, number 1 kayo makikinabang sa sweldo ko. Ngayon kasi, sweldo ko pa ang inasahan ko. Yung pinambili ko ng grocery at saka bigas. Sweldo ko kinukuha yun. Tapos mayroon din nagmamahal sa atin, nag-share sa ating pagmamahal sa kapwa. Nagmamahal din sa ating kapwa. Ma'am Susan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagbibigay sa akin ng suporta, ma'am. Ito po si Ma'am Susan. Ito po yung isa sa mga nagmamahal sa ating bayan. Tumutulong sa atin. Kaya yung sweldo ko rin ipinagsama ko sa binibigay ng tulong sa akin. Isinama ko para marami tayong mabibili at marami tayong buhay mapasaya at buhay na mapakain natin. Kahit man lang kunting bagay na ipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal. Kahit ganito lang tayo, isang simpleng tao, driver, pero nagmamahal tayo sa ating yung kapwa natin lang, walang-wala sa buhay. Yan ang mahalaga sa akin. Kahit mahirap tayo, huwag natin kalimutan tumulong sa ating kapwa. Hayaan mo na yung mga mayayaman dyan. Kung sila hindi marunong magmahal sa kapwa, bahala sila sa buhay nila. Dating araw, hindi rin sila mamahalin ng Panginoon. Hindi rin sila mamahalin ng ating Panginoon. Dahil hindi sila marunong magmahal sa kapwa, wala rin Diyos ang magmamahal sa kanila. Ganun na lang yan. Ganun na lang gawin natin. Pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa, at patuloy na lumaban sa anumang klase mang hirap. Dasal lang sa Kanya. Dasal lang. Dasal lang tayo. Nawa, malakas lagi ating katawan, malakas ang ating pamilya, walang sakit. Hindi naman maibigay ng Panginoon yan lahat-lahat, agad-agad eh. Pero ipaparamdam yan sa atin. Gagawa ang Panginoon ng isang may taong na gagawin niyang kasangkapan para makarating ang tulong niya sa atin. Yun po, maraming salamat sa inyong walang sawa pagsubaybay sa YouTube channel ko. Please share, subscribe, and like, and comment. At pakipindot na rin po yung bell button dyan at para masubaybayan nyo lagi ang aking mga iba pang mga videos.
Sige po, Chris MTV, patuloy nga nagmamahal po sa inyo. Ang Jiggy Bara TV patuloy na subaybay at nagmamahal sa ating sambayan ng buong Pilipinas. At kayo dyan, sa mga OFW natin na bayani, nabubuhay sa ibang bansa, iniiwan ang mga anak para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Mas pinili nilang lumayo sa kanilang anak at sa asawa para lang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Mapag-aaral nila, kaya sila lumayo sa ibang bansa para magtrabaho. Ando na lahat, paghihirap, kalungkutan, ay kanila nang nadarama. Dahil sa Pilipinas, wala silang makitang pag-asa. Kaya sila lumayo. Kaya dumayo sila para lang magtrabaho sa ibang bansa para mabigyan sila ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Mabigyan magandang buhay ang kanilang mga anak. Maitaguyod sa wasto ang kanilang mga anak. Sinag-isip-isip sila dito sa Pilipinas. Kung ganito ang takbo ng ating pamahalaan, tuloy-tuloy, ilang dekada na po tayo naghihirap magtitiis. Na kahit sinong naupo, wala po tayong napapala. Kaya totoo ang yung kasabihan, kilos, walang ibang tutulong sa iyo, kundi ang sarili mo lang din. Thank you, God bless sa inyong lahat. I love you all. Good day and good morning. Good afternoon. Bye-bye.